Welcome to Donmar TV News Channel. Sa balitang politika, agaw pansin ngayon sa buong araw itong pagpasok na rin sa kanyang presidential race nitong Manila Mayor at kanyang surpresang pagpili naman sa kanyang katandem na si Dr. Willie Ong. Habang nabuna ang tambalan, nagsimula na rin daw maghanap ng kanilang mga lineup para naman isasabak sa 22 senatorial elections. Nagsimula na ring maghanap sina Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Dr. Willie Ong ng pupuno sa kanilang senatorial slate para sa 2022 national elections. Ito ay matapos na formal nang inanunsyo ni Mayor Isko Moreno ang kanyang presidential bid at ang kanyang katandem naman na si Dr. Willie Ong kaninang umaga sa Base Community Housing Project sa Tondo, Manila. Ayon kay Mayor Isko, bukas sila sa pagtanggap sa mga nagnanais na umanib sa kanila anuman ang kulay ng mga ito pagdating sa politika. Naniniwala ang alkalde na magkaiba man ang kanilang political beliefs o mga personal ideas ay nagkakasundo naman pagdating sa hangarin na magsalba ng maraming buhay at kabuhayan sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya. What you're going to hear and see in the coming days, we are hopeful, sana may maniwala sa amin ni Doc Willie sa intensyon naming mag-apply bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa. I can work with anybody. When I say anybody, dilaw, pula, o ano man ang kulay mo, baliwala yun sa akin dahil moreno naman ang kulay ng Pilipino. Tayo kayo manggi. Samantala, nakiusap naman si Mayor Isko na suportahan at iboto si Dr. Ong sa pagtakbo nito sa halalan. Ito ay matapos na sabihin naman ni Ong na hindi siya tatanggap ng milyong-milyong tulong para sa kanyang pagtakbo bilang katandem ni Dumagoso. Nilinaw ko yan kay Yorme, kay Lito. Sabi ko, I will stay myself, hindi ako babanat, wala akong babatikusin, tutulong lang tayo, liligtas lang tayo ng buhay. Wala rin akong tatanggapin para sa akin kung merong lalapit. Sabi ko, baka pwedeng saling pusa na lang ako. Saling pusa sa ads niya, bigyan na lang ako 3 seconds. Saling pusa sa poster, doon na lang sa likod. At bahala na ang Diyos. Okay lang sa akin matalo eh. Basta manalo siya. Diba? Pag nanalo siya, okay na ako. Kontento na ako. I'm sure gagawin naman niya at ready tayo tumulong. Pero teka muna sa mga nakikinig, huwag niyo na akong bigyan ng ibang partner. Awayin na naman ako nun. Away na naman ang mahihita natin. Pagsamahin nyo na kami pareho. Diba? Kung tatayarin lang naman kayo sa akin, tayan nyo na ako ng todo-todo. Ang sunurang tinig ni na Dr. Willie Ong at Mayor Isko Moreno. Samantala, kaugnay pa riyan ay welcome naman para sa tambalang Lacson at Soto ang pagdedeklara na rin ng kandidatura ni na Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong para sa 2022 national elections. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, mas pabor sa mga tao kung maraming kakandidato para marami ang mapagpipilian. Mas masaya rin at mas makulay ang kampanya kapag marami umanong kalahok na mga kandidato. Ang tambalang Lacson, Soto at Moreno Ong palang ang tandem na nagdeklara ng pagtakbo para sa 2022 elections. Habang si Pangulong Rodrigo Duterte naman sa pagka-vice-presidente, si Manny Pacquiao sa pagka-presidente, ngunit parehong wala pang kumpirmadong kapareha. Samantalahin ko na lang po ang pagkakataon na Congressman. Dito naman po sa issue ng politikal ay nakita ko po kayo doon sa hugpong para kay Sara sa video po nila. Nakapag-decide na po ang baga may statement po si Mayor Inday na baga tatakbong mayor ulit sa Davao City at alam mo naman maraming supporters yung hugpong para kay Sara nga binuo ninyo para nga siya kumbinsihin na tumakbo bilang Pangulo sa 2022. Kayo ho ba ay may umaasa pa, may pag-asa pa ba na siya makumbinsi na tumakbo sa darating na halalan? Sir, actually, ang pag-asa namin ay makumbinsi ang ating mahal na presidente na baka pwede po, baka lang po, pwedeng pagbigyan niya si Mayor Sara Duterte na to lead our country. Kasi alam naman po natin at alam rin po ng ating presidente na Inday Sara is very, very capable na mag-lead sa Pilipinas. At ang issue lang naman po ni presidente, bakit ayaw niya si Mayor Inday Sara maging presidente? Dahil naaawa siya. Matino po ang kanyang anak at ayaw po niyang binababoy, binabastos ng mga oposisyon. Pero ang sa amin naman po, we're still hoping that the president will consider. Kasi nga sabi nga ni Mayor Inday, na napanood ko sa kanyang mga statement, only Duterte will run sa national election. Kaya po, ang aming
pagdasal po ngayon sa HPS po, kasama ang aming chairman, emeritus na si Lord Speaker Alan Velasco, na sana the President would consider let her daughter to run because the Philippines need a leader, a Duterte-like leader. Kumbaga sir, ang ganda po ng ginawa ng ating Presidente, no doubt po. Kung si Presidente po ay pwede ulit maging Presidente, siya na po ulit ang gusto namin Presidente. Kaya lang po, meron pong term limit at ang nakikita namin na most qualified sir. Yes. Pwede ko kayong tanungin pero pwede nyo rin hindi sagutin. Between all the candidates na nakikita nyo, Ping Lacson, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Yes. Inday Sara Duterte, ako kasi ako muna sasagot. Para sa akin, Mayor Inday Sara is the most qualified and the most capable to lead the Philippines. Kayo ho, hindi ko alam kung sino yung nakikita nyo pero wala kasing ibang pagpilian. We have to think kung ano po yung makakabuti sa Pilipinas. Kasi sir, ulitin ko po, bago umupo si Presidente, meron po tayong murder cases, meron po tayong robbery, hold-up, patayan, 67,000. Yan po ang kaso simula 2010 hanggang 2015 na mga hold-upan, robbery, patayan. Nung umupo po si Presidente, naging 47,000. 29% halos ang na-decrease sa krimen. So, ang laki ng impact nito pagdating sa ating economy. Bakit? Magkakaroon ng trust and confidence ang mga turista at yung mga investor po, lalaki po ang tiwala sa ating gobyerno. So, sino pa po ba ang nakagawa nito, nag-eradicate ng crime? Yun po, sir. Kaya mamaya meron akong privilege speech tungkol naman po sa ICC. Sana po, tutukan nyo po. Okay. Well, nakita po namin, actually, Congressman, na kumpara sa ibang mga kakandidato, si Mayor Inday Sara, kahit hindi pa nagdedeklara na gusto siyang tumakbo sa Pangulo, marami ng mga grupo, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa abroad, na nagbubuo ng kanilang grupo na nagpapahayag ng kanilang suporta. So kung sakali man, kung rarami itong mga supporters nito ay posible na hindi talaga makakadeny si Mayor Inday Sara na talagang mag-decide na tumakbo dahil nga sa panawagan ng taong bayan. Tama ho ba? Sir Jade, you know why they love Mayor Inday Sara? Napansin niyo ba si Mayor Inday Sara, naging epal ba sa TV? Kung magsalita ba siya, para ba siya si Andres Bonifacio? Never po siya nagbago. Siya pa rin po yung soft-spoken. Hindi po siya yung gumagamit ng salitang kanto para po mapansin. Napansin niyo po ba si Mayor Inday Sara, dinidemanda po ba niya yung media na mali ang statement? Hindi po. Sir, ito on record, I strongly support Pastor Kibuloy sa cases niya na sinampa ni Manny Pacquiao sa kanya. Bakit po? Sir, ako po bilang congressman pa lang po, napakarami pong batikos na tinanggap po, whether it be true or not true, marami po. Bilang politiko, it comes with a territory. Yes. Pero kung lahat po na nagbatikos sa akin, sasampahan ko po ng libel cases, parang wala ng democracy. So, isa lang po ang punto ko, sir. Kung meron ina-allege sa'yo, patunayan mo na lang na hindi totoo yan. Hindi yung tatakutin mo sa libel, magsasampa ka. Alam naman natin na pag nagsampa ka, ubusan ng oras yan, magkakaroon ng distraction yan. Ang sa akin, why don't you address the people? Kung matapang ka talaga, wala kang tinatago, bakit hindi ka humingi kay Pastor Kibuloy? One-on-one interview, Pastor. In fact, narinig ko kay Pastor Kibuloy, inamon niya si Senator Manny Pacquiao na mag-one-on-one sila, magdebate sila tungkol sa issue. And nabilib ako kay Pastor Kibuloy nung sinabi niyang only issues lang po, hindi po personal attack. Issues, valid issues. So ito po yung sinasabi ko. Sabi nila si Presidente Duterte, diktador. Ilan na pong media umatake kay Presidente? Ilan na pong media outlet ang sumulat na mali kay Presidente? Nagsampa pa buwan ng libel cases ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Ito pong si Manny Pacquiao, hindi pa po presidente, nagsasampa na ng libel cases. Just imagine a president would file a libel cases against media personalities. It's very, very dangerous. And pag presidente ka na, baka presidente na siya, pwede na lang gawing partial law para wag na kayo magtanong. At ako po ay hindi papayag ng ganun. Sir, kayo ho, open po ko. Every interview ko po sa local radio, kahit negative po, sinasagot ko. Yun ang trabaho namin. Pinili namin maging politiko, sinesweldoan kami ng taong bayan. So, kailangan we have to dodge the bullet. Kahit anong iba to sa amin, whether it will be true or not, kailangan namin i-dodge ang bullet and maging honorable po kami sa pagre-react po. Hindi po yung bara-bara na libel dito. It's like threatening all the medias. Why? Ang laki ng hinihingi niya damage. Para saan? Para po dahil natalo siya? Ano pong koneksyon? Matalo siya. Natalo po siya, sir, dahil mas magaling ang kalaban. Yun lang po talaga yun, sir. And I believe naman in senator sa boxing. Kaya lang,
his time has passed. Everybody in this world, may kanya-kanya tayong oras, may kanya-kanya tayong prime. Pag nawala po yung prime natin, hindi po natin pwede isisi yan sa ibang tao. Yun po. Ayun. Sa madaling salita po, Congressman, hindi dapat bilang isang public official, hindi dapat maging balat sibuyas. Ayan, partner Mike.